Isa ang tupad ng Labor Department sa mga kontrobersyal na programa na tinaasan ng pondo sa proposed 2026 budget. Pero base sa 2024 audit report ng COA, ilang anomalya ang napansin ng ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Tinatayang 2.5 million pesos overpayment ang nakita ng Commission on Audit sa tupad program ng DOLE base sa 2024 annual audit report nito. Ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD ay isang community-based package assistance na nagbibigay ng pansamantalang pasahod kapalit ng paggawa ng public employment projects na kalimitan sa loob ng 10 hanggang 70 araw. Ayon sa dokumento ng COA, nakatanggap ng 101.39% increase ang budget ng TUPAD noong 2024. Mula sa proposed budget kasi sa NEP na tinatayang 12.92 billion pesos, tumaas sa tinatayang 26.2 billion pesos ang naaprobang budget ng programa. Sa pagsusuri ng COA, nakita nitong nagbigay ng sobrang pasahod ang TUPAD na nagkakahalaga ng mahigit 2.53 million pesos o katumbas ng 477 beneficiaries. Kalakhang bilang nito ay natagpuan sa Region 4B o Mimaropa, habang may ilan ding nanggaling sa National Capital Region. Sa NCR, nakitang 39 na benepisyaryo ang nagkaroon ng multiple availment dahil daw sa lapses ng Enhanced Process Flow Chart para sa TUPAD implementation ng rehiyon. Bilang epekto, hindi raw nito natukoy ang mga individual na nagkaroon ng double availment dahil sa malaking bilang ng datos na kailangan iproseso at sa high risk sa encoding at profiling ng mga TUPAD beneficiaries. Bukod dito, may ilan din daw TUPAD beneficiaries ang nakatanggap ng sweldo pero hindi maabot ng audit team ng ahensya dahil sa mali, unattended o out of coverage contact number. May ilan ding binababa ang tawag. Dulot nito, hindi rin tuluyang makumpirma ng ahensya kung sino ang mga benepisyaryo na posibleng nasa iisa palang bahay na labag sa guidelines ng programa. Sa Mimaropa naman, hindi raw na-detect ang double availment ng beneficiaries dahil sa maling encoding ng detalye ng mga benepisyaryo gaya ng typo errors, kulang-kulang na impormasyon, maling spelling ng pangalan at iba pang inconsistency sa listahan. Sabi ng COA, naiwasan daw ang lahat ng ito kung nagkaroon lang ng maayos at epektibong monitoring ng data ang mga nabanggit na opisina ng DOLE. Bilang aksyon, sumang-ayon daw ang regional offices ng NCR at Mimaropa na mag-imbestiga sa pangyayaring ito at bilang karagdagang aksyon, ang NCR nasa proseso raw ng pag-iimplementa ng biometric system. Sa report ng COA, nagamit ng DOLE ang 96.92% ng pondo nito para sa kanilang TUPAD program at katumbas nito nakapagbigay sila ng trabaho sa mahigit 4 na milyong displaced o underemployed workers sa bansa. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.